Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay ating i-explain ang binary search tree operation. Sa discussion na ito ay ating ipaliwanag ang insertion, deletion, in order at search method sa algorithm na ito. Ngayon, punta tayo sa main method. Una ay gumawa siya ng object na pangalan ay BST galing sa BST class na class. Then dito ang unang natin ginamit ay ang insert method sa BST. So punta tayo sa insert method at mayroong formal argument na 45. Dito punta tayo sa insert method. Sa insert method ay ang ating key ay 45 at nag method calling siya sa insert recursive. Sa insert recursive ay meron itong int k na ang root natin ay null pa at ang ating key ay 45. Since null pa ang ating root is magto-true ito. So root new node k. Ang ating key ay 45, so ang ating root ngayon ay equal na sa 45 at mag-return at babalik ito sa main. Ngayon i-insert siya ng number 10. Balik tayo sa insert method as dito tayo sa insert recursive. Sa insert recursive is since false na ang condition na ito is mag-continue ang code dito. So since ang ating dito is i-check niya if ang ating key ba is less than or greater than sa ating root key. So ang ating root key is 45 and ang ating key is 10. So since 10 man ang ating key ay siya ay ma-assign sa ang ating value natin ay ma-assign sa root key ay root left. Then mag-return tayo sa main. After that is ganun pa rin ang process sa 7, 12, 9 at 15 at check lang niya if ang ating key or ating value is less than or greater than sa ating root. If ang ating value is less than sa root is malagay siya sa root.k or sa root.left if ang ating value is greater than sa ating root. Dito naman tayo sa BST in order function. So ang BST is in order function is i-arrange niya ang ating mga key into ascending order. So sa in order method ito ang ating in order method at sa loob ng in order method ay nag-call ito ng in order recursive root. So ang in order recursive root ay tatawagin niya sa kanyang sarili, like mag-incursive siya, like as the name implies, recursive. So i-check niya dito if ang root is equal or hindi ba null. So since ang ating root is not null, is true ang operation na ito. So in order recursive root left, so ang ating root left is tawagin niya ito at kanya i-system out or kanya ipalabas hanggang ma-ascending order na ang ating mga elements. After, kung tingnan natin sa ating input ay sa ating output is ascending order na ang mga element o case sa loob ng ating binary search tree. At ang pangalawa naman ay dito tayo sa delete key na naman. So delete key is 12. So punta tayo sa delete key method. Dito sa delete key method is yung call niya ang delete recursive. So ganun pa ang process na paulit-ulit na tawagin like looping ang recursive. Sa recursive method is check niya if ang root is equal ba sa null, since ang root na hindi naman null, so hindi basahin ang
line na code na ito or hindi niya i-execute. Punta tayo sa k. So, if ang k natin is greater than or equal sa ating root k is ang ating root k ang ating root left is mapupunta siya dito. So, ang ating value is mapupunta sa root left. So sa line of code na ito is like i-arrange niya ang ating mga keys or elements na nasa loob ng ating tree. So sa node contains only one child if ang root dot left is null, so i-return niya ang root dot right. Else if naman if ang ating root dot right is null, i-return niya ang ating dot left. So dito is node has children or get in order successor main value in the right subtree. So root dot right minimum value. So sa ating function na minimum value is like hanapin niya ang pinakamaliit na value sa ating tree. So root key. So dito ang ilalagay niya as formal parameter ang root dot key. So dito tayo sa minimum value so node root. So dito is main val root k. So initially main val root, so ang una niyang i-accept as pinakamaliit na value sa ating binary tree is ating root k o ang value ng ating root. Then find main val. So root dot left. So since ang ating left is nandun ang pinakamaliit na value, since hindi pa null, is looping siya hanggang mahanap niya ang pinakamaliit na value dito at i-return niya ang pinakamaliit na value. Balik, since natanggal na ang 12, punta naman tayo. So pareho lang naman ang process sa ating ginawang pareho lang ang process sa dalawa. So dito is 12 ang tinanggal, dito naman 90. Kung tingnan natin sa output, is wala na ang 12, at dito naman is wala na rin ang 90. So dito tayo sa delete at 45 naman. Same naman ang process itong tatlo. At dito tayo sa search. So sa search method is hanapin natin ang 50. So dito tayo sa search method. Search. So ang ating hanapin ay 50. So ang ating key is equal siya sa 50. So root search recursive root. So ating recursive root is 50 at node root. So if ang ating root is null or ating root key is equal sa ating k, is mag-return siya ng root. If ang ating root key is greater than 50, like ang ating key is 50 naman, if ang ating root key is greater than 50, is magko-call siya at ilagay ang root left dito. Like, pabalik lang ang code. Return search recursive right key. So, ganun lang ang process, no? Mabalik tayo sa main method. After niya mahanap ang 50. If hanap niya ang 50, is mag-equal siya, magto-true or magto-true. If not found naman is magpo-false. Dito tayo sa binary search, dito tayo sa binary search 3 at dot search 12 naman ating hahanapin. Same process pa din sa search and key. So search recursive root. Dito tayo sa search recursive. Ganun pa rin if ang root is null or is ang root kay if ang root dot k is equal sa ating root, is i-return niya ang root. If greater naman, is ang mag-focus siya sa root left. If greater ang root key sa k sa 25, magsimula ang binary search tree dito sa root left, or if greater naman is dito sa root right niya. If ang root is not equal to null, mag-return siya ng true. Otherwise, mag-return ng false. At yun lang po ang ating binary search.
Maraming salamat sa inyong pakikinig.